Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayo mga video na pag-uusapan dito, no? Na number one itong post na to. Actually hindi pala video, post pala. Ito, number one post. Si Fokerat. Hindi ko kilala sino ba tong Fokerat na to. Pinagtawanan ng mga netizens matapos ang paggamit ng passport papuntang Boracay. Kumakalat ngayon online ang video na kung saan makikitang hawak-hawak ni Fokerat ang kanyang passport habang nag-check-in na agad. Nag-check-in na agad naman pinagtawanan ng mga netizen online. Saad ng isang netizen, yung bago ka lang nakahawak ng passport, agad namang nagbigay ng mensahe si Fokerat sa kanyang social media at agad naman itong inamin na first time niya lang umano magkaroon ng passport. Saad niya, may national ID at student ID naman ako. First time ko kasi magka-passport kaya pasikat ako. Sorry kung naapakan ko ang pagka-traveler nyo. Ano to? Parang sarcasm yung ano niya. Sa akin wala namang masama yan. Hindi, wait lang. Ano naman ngayon kung passport ang ginamit niya sa domestic flight? 'Di ba? Di ba kailangan na ngayon ng valid ID? Kailangan kasi ng valid ID eh. I think wala namang kaso ito. Pwede rin naman kasing valid ID yun eh. Yung, siguro naman may iba dyan na yung traveler talaga, no? Kahit siguro mga foreigner, halimbawa, nandito sila sa Manila tapos pupunta sila sa Cebu, passport din naman siguro ginagawa nila na ID. Hindi naman masama yan. Siguro dahil binibigyan na lang ng kulay na parang nag-feeling na traveler na international traveler. Pero wala naman masama niya. Paano kung yun lang ang valid ID mo? Actually nga may time na dati wala akong matinong valid ID. Passport ang gamit ko eh. Kasi nung kailan ba 'yon? Basta wala pa akong driver's license noon. Pag magre-remit sa Palawan, pag nagpapadala sa akin ng nanay ko dati noon, ang gamit kong ID passport eh. Kasi pwedeng company ID. Pag company ID kasi kailangan pa na isa pang supporting. Ang isa nga pala, may isang tanong ako diyan Hindi na kasi uso ngayon yung remittance no? Uso na ngayon GCash eh. Pero dati noon, 'di ba? Kailangan mag-remit ka sa Cebuana. Palawan ang pinakasikat dati dahil mura ang padala, 'di ba? Palawan, Cebuana, LBC nagre-remit din eh. Pero ngayon bumaba na yung dahil sa GCash eh. Sa GCash kasi isang pindot mo lang na ipadala mo na yung pera eh. Kung gusto mo maging cash yun, diretso deposit na sa mo sa bank account mo, pwede mo i-withdraw. Or yung GCash, pwede ka mag-order ng card doon eh, pwede mo i-withdraw sa ATM eh. Anyway, may isang tanong ako diyan sa mga nagtatrabaho sa remittance dati. No, bigyan niyo ako ng logical explanation na bakit kapag hindi ako namimiloso po seryosong tanong to. Anong may explain nyo bakit pagkagagamit ka sa remittance ng ID, bawal ang expired? 'Di ba? Ang pag-uusapan lang naman doon yung identity ng pinadalhan eh. Para lang ma-prove na ikaw ang pinapadalhan talaga. 'Di ba? Yun naman yung doon eh, yun naman yung purpose doon eh. Kaya hinahanapan ka na ID, identification mo. Pero bakit pag expired ang driver's license, bakit hindi nila tinatanggap? As if nagbabago yung Okay lang sana ganito, no? Expired ang driver's license mo, kung gagamitin mo yon sa pagdadrive, hindi talaga pwede yon. 'Di ba? Hindi talaga pwede yon. Pero pag magre-remit ka ng pera, ang pinag-uusapan naman kasi doon identity eh. Halimbawa ganito yan may inaanod na bangkay sa ilog.
Tapos nakita sa wallet niya, may ID siya ng driver's license, kaya lang expired na. Ano yun, hindi natin i-honor yung name nun dahil expired driver's license. Hindi, namimiloso po lang kasi ako kasi hindi ko naiintindihan yung sistema na yun. Na bakit kailangan hindi expired ang driver's license, identity naman ang pinag-uusapan. Di ba? Proof of identification. Hindi naman nagbabago ang pangalan mo unless ipaabogado mo at ipa-change mo sa ano, pero di ba? Ano yung purpose nun? Buti nga yung sa birth certificate tinanggal ng expiration eh. Dati may expiration yun, di ba? Yung birth certificate. Anyway, wala namang masama dyan. Inisyuhan lang ito. Marami bang basher to? Hindi ko siya kilala eh. Sino ba siya? Totoo ito sinabi sa nag-comment to. Mga walang passport di makarelate. Diyos ko, passport ang pinakamabisang ID sa kahit anong transaction o requirements. Guys, mas katanggap-tanggap ang passport sa lahat kaysa bago national ID. Kaysa doon sa postal ID. Postal ID, parang yun ang pinakawalang kwentang ID eh, kasi ang daling kumuha nun eh. Yung national ID, powerful din yun dahil taon ang binibilang mo bago dumating yun. Buti ngayon sa akin, buwan lang dumating na eh. Yung sa iba, taon na hindi pa dumadating yung national ID eh. Lahat na lang ba ibabash? Hindi, walang kwenta kasi ito. Tong issue na to. Eh, siguro, no, actually, ano pa rin siya, medyo may pakinabang siya dyan sa issue na yan eh. Kasi napapag-usapan siya eh. Kasi hindi ko siya kilala. Itong ginawa ng mga basher niya na issue na may dala-dala siyang passport. Itong si Fokerat, kung sino man to. Ngayon ko lang siya nakilala nung naging issue yan. Sino ba to? I-search ko nga. Gawin natin na search tayo. Sino ba to? Hindi ko siya kilala eh. Anyway, TikTok. Nagti-TikTok siya. Ano ba to? Nag-PBB ba to? Hindi ko siya kilala. Queen Dura Pukira. TikTok content creator pala siya. Anyway, honestly hindi ko siya kilala. Next video. Ano to? Sa Chowking, ang tagal naman nila mag-picture. Guys, ang tagal nila mag-serve, promise. Ayan, kanina pa ako order sa kanila, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila ako sinuserve. Almost halfway na, guys. Ayan, Chowking, dito sa Karientong, guys, ha. Mag-boom. Grabe, tagal pala nila mag-serve Hungry Me. Napa-reels tuloy, ano. Ito yung mga bagay na walang kwenta na ba't ka nagre-reklamo sa social media? Ano ba to? Joke ba to? Wait lang, joke lang ba to? Or ano, pero kung seryoso to, ano naman ang magagawa ng social media kung hindi dumating ang order mo? Irereklamo mo para mapahiya yung store? 'Di ba? Dapat ko magreklamo sa management nung fast food, hindi sa social media. Lahat na lang tayo eh. Siguro napapansin nila mas effective yun kasi pag nag-viral mabibigyan ng pansin, ano. At sa naman, sa mga fast food naman, pag sinabing 15 minutes, tuparin nyo yun yung 15 minutes, 'di ba? Kasi may time din kasi na yung yung customer niya, limitado din ng oras. Halimbawa, lunch break, 'di ba? Tinanong mo ko sasabihin mo, okay lang po ba for 15 minutes? O sige, okay, 15 minutes. 20 minutes, 30 minutes, wala pa. Ay, abala na talaga yon. Kasi pinaasa mo ko sa 15 minutes eh. Kung may oras akong inaano. 'Di ba? Anyway, next video. Ano to? Shakey's Resort daw. Parking to sa ilalim.
Jet2 holiday. And right now, £50 per person. That's £200 off for Mga magulang niyan, hinahayaan nyo pag na leptospirosis yan, di ba? Basement pa naman yan, no? Malamay may mga daga-daga dyan. Pag na leptospirosis yung mga anak nyo, sasabihin nyo na naman, kasalanan na naman ng gobyerno. Pagka bagyo na ganito, lahat ng anak ay nasa bahay dapat. Hindi yung pagala-gala kung saan-saan. Ko naman. Grabe yan, no? Tuwan-tuwa pa sila na akala mo swimming pool. Pag nagkasakit kayo dyan, ako. Akala nyo biro-biro leptospirosis, ha? Nakakamatay yun. Next. Ano to? Sa TikTok. O sige, 1 linggo ulit mula ngayon, babalik ako, gigibain ko kayo. Ang makakapagpatigil lang sa akin si Mayor. Kung gusto nyo, maglabi kayo kay Mayor. Meron na po, Sabihan ako. sir. Oh. Meron po kami mga Sige pagkila, na, sir. sasabihan ako, makinig ka. O, sige, sir. Pumunta kayo kay Mayor para tawagan ako ni Mayor, sabihan ako na ititigil ko. Pero pag wala kayong ganyan, gigibain ko kayo. O, sige, sir. Anong Sir. araw ngayon? Lunes ngayon. Lunes, pagdating ko, gigibay ko ulit kayo. Susunduin namin yan, sir. Aha. O, sir. Sir. Kayo, Susunduin namin yan. bumalik na kayo sa pinanggalingan nyo. Punong-puno ang Maynila. Huwag nyo nang dagdagan. Ang dami nyo rito. Ako, in-inspection ko na rito. Ang daga, asin laki nito. Itong batang ito, ang daga. Mga karamihan dyan nakatira dyan, puro baboy. Ha? Ang caption, pinagsabihan ng mga Bisaya daw. Ang mga pinagkainan nyo, nagkalat dyan. Hindi kayo nahihiya, ang dumi-dumi, ang baho-baho. Kaya ang Maynila na pagsasabihan, mabaho, mabantot. Kasi dahil nga sa inyo. Bigla ka kayo nakakita ng street, bigla nyo tinirahan. Hindi naman siguro dahil Bisaya, medyo malicious yung caption. Siguro dahil sa inyo na mga dugyot, not actually mga Bisaya. Bakit sinabi mga Bisaya? Dahil ano, yung common notion na yung mga Bisaya, 'di ba? Pupunta na Manila, makikipagsapalaran. Kasi ang Bisaya kasi nagsisimbolize sa ano sa probinsyano Pero hindi naman lahat ng probinsyano Bisaya Ako probinsyano, ako taga Mindoro, ako hindi naman ako Bisaya. 'Di ba? May mga galing sigurong Ilocos na pupuntang Maynila, probinsyano din 'yon. Na-stereotype siguro na kadalasan, no? Pero hindi naman siguro dahil Bisaya pinagsasabihan yung mga tao. Maybe may Bisaya dyan, ano? Pero hindi dahil Bisaya siya. Siguro dahil doon sa pagiging dugyot ng lugar. Now, doon sa sinabi na bumalik kayo sa pinanggalingan nyo, what do you mean? Baka hindi lang naman... Baka siguro sa probinsya nyo, katulad doon sinabi ko kanina, no? Kung kayo ay taga Ilocos, taga Nueva Ecija, taga Pampanga, di ba? Hindi naman, or taga ibang syudad, binibigyan agad ng kulay. Ganyan ba ang gusto nyo sa community, ang society? Pag nakakita kayo ng street, titira kayo, mag-squat kayo. Tapos ang dami. Naalala niyo yung kadamay? Nasaan na kaya yung mga kadamay? Yung may pabahay na sinugod nila na bigla nilang tinirhan. Actually, medyo naiintindihan ko sila nun kesa mabulok yung pabahay, di ba? Pero dapat dinaan nila sa tamang proseso. Tsaka, madalas yun yung madaming pabahay na nabubulok, yung parang may pa-project lang. Katulad nung inexplora naming abandoned quote-unquote village sa Bulacan, parang failure na pabahay yun na nung in-interview namin yung mga tao doon, kaya daw walang masyadong tumira doon kasi ang layo daw sa Kabiasnan. 'Di ba? Yun yung mga project na hindi man lang pinag-aralan. No? Sayang. Ang dami nyo sinasabi. Bumalik na kayo sa pinanggalingan ninyo. Masikip ang Maynila. Maliwanag yan ha. Lunes. Simula ngayon, Lunes ulit, babalik ako, gigiba. Maniwala kayo sa akin, hindi ako nagbibiro. Marami na ako naggiba. Magtingin kayo sa YouTube. Oh.
nakikita niyo siguro, hindi ako nagbibiro. I am true to my words. And the Guardian, in-inspection ko kasi laki ng batang ito. Lahat ng mga tain nyo nandiyan dyan. Oh, hindi kayo nahihiya. Importante kasi sa kanila may matirahan eh, no? 'Di ba? At ang masakit pa niyan, pagka hinayaan silang tumira kasi diyan, hindi na sila maaalis. Tapos ang dami-dami yung katwiran. Ang karamihan naman sa inyo rito, hindi naman original ng mga taga Maynila. Mga dayo. Ang Maynila, ginagawa niyong panaguan. Ginagawa niyong squatter area ang buong Maynila. Kaya ang Maynila na pag-iwanan na ng mga karatig bayan. Lahat ng mga mababaho nandito. Oh, 1 week mula ngayon. Sakit pero may Si Mayor lang ang makakapagpabago ng isip ko. O sige sir, gagawin namin maliwanag. yan sir. Oh, tumaas ang mga kamay. Sigaw tayo, sabay-sabay, attack. At Oh, sige ha. Oh, 1, 2, 3, attack! Sige pa, 1, 2, 3. Oh, 1 linggo na lang kayo. Sir, sir, ang katawan din namin yan sir, yung sinabi namin. Sir, Si Mayor lang Opo, sir. sa akin. Oh, sige, oh, isa pa. Isa kayo, sabay-sabay, attack. inuuto na lang na yan. Sige sir, salamat. Actually, bakit nga umaalis kayo ng probinsya? Kung tutuusin, mas simple ang buhay doon. Kasi tumira ako sa Mindoro Doon kasi sa Mindoro, yung mga nakatira sa mga bukid-bukid doon, mga nagtatanim lang ng kung ano-ano doon, may pangkain na sila. 'Di ba? Influence ng siguro ng media. I mean, yung mga napapanood nila sa TV, yung mga umuunlad ang buhay na nakikipagsapalaran sa Maynila, impluwensya din ng mga pelikula, Well, hindi naman natin masisi na hindi kung ako ang tatanungin mo, yung opportunity kasi talaga kadalasan kasi napapanood ng tao sa Maynila siguro kadalasan binabalita Manila, 'di ba? Kaya tuloy akala ng tao pag pumunta dito sa Maynila, malupitan ang buhay. 'Di ba? Kayo ba may mga probinsyano bang viewers ako dito na nakipagsapalaran sa Manila na maganda ng tinitirhan nyo ngayon? Naging madali ba para sa inyo? Diba? Kasi kung pupunta ka ng Manila nang wala ka namang kaplano-plano, wag na lang. Di bali sana kung pupunta ka dito, may titirhan kang kamag-anak, tutulungan ka makahanap ng trabaho. Di ba? Pero kung pupunta ka dito mag-isa ka lang, yung magpapalakad-lakad ka, ang bagsak mo squatter Pero hindi ko naman sinasabing hindi ka uunlad. Hindi mo naman kasi masasabi yung guhit ng palad ng mga tao. Pero malaki ang chance mo na ayoko magsabi. Wala Pag ginaya kasi ng ginaya ng iba, lalo na yung mga akala magical place ang Manila, 'di ba? Yung hindi sila nag-iisip. Talagang walang mangyayari sa buhay nila, magiging pabigat sila dito. 'Di ba? Pero kung may plano ka naman, may aim ka, let's say plano mo mag-aral sa Manila, mag-aaral ka, may chance at maayos naman yung titirhan mo, 'di ba? Anyway, next. Ano tong isyong ito? I-retrain ng utak mo kung may Ulit na natin lalaki sa harapan mo. At alam niyo ba kung gaano kahirap i-retrain ng utak mo kung may lalaki sa harapan mo at pinipilit mo ang bibig mong magsabi ng ma'am? Na yung phenomenon na kung tawagin ay Stroop effect. Alam niyo ba kung ano ito? Allow me to demonstrate. Sabihin niyo sa akin ang kulay ng font dito. Yan nga yung naisip ko Yan yung unang naisip ko. 'Di ba? Mahirap nga naman yan na tapos jajambulin mo yung
Di ba ito yellow, red, black, purple, blue. Pero pagka jajambulin niya yung kulay niya, gagawin mo, ang sasabihin mo dyan yung kulay, pero wag mong babasahin yung mahirap na. Game? Blue, yellow, red, purple. Good job! Malamang na-accomplish nyo ito with flying colors. Ito yung mga kulay na ito. Blue, yellow, red, purple, and black. Ngayon naman sabihin niyo sa akin ang kulay ng font dito sa next picture nito. Kulay ng ng font ha, hindi yung word. Game? Diba? Kulay ng font, blue. Hula ko, nahirapan kayo. Oo. Kita nyo kung gaano kahirap? Yan ang tinatawag na stroke effect. Kung incongruent ang word sa kulay ng font, nag-struggle tayo. Pero kung pareho ang word sa kulay ng font, madali lang sa atin ang exercise. Ito ang nangyayari kung ang pronouns or honorific ng isang tao ay hindi naaayon sa sex nito. Correct, 'di ba? May point siya, no. Nag-i-struggle. Pero ang orientation ko sa customer service noon, kahit na alam mong bading kung nagdamit siya ng pambabae, imam mo na. Or kung bading siya, nakapanglalaki naman siya, no? Naka-necktie, tapos sir na ang itawag mo. 'Di ba? Pag yun na lang yung ino-orient ko kasi bagamat pwede natin ipaglaban yung totoo, pero pag nasa customer service ka kasi kailangan mo mambola ng ng customer eh. Ibigay mo yung gusto eh. Pero kung katotohanan ng pag-uusapan natin, kailangan talaga i-address mo sila kung ano sila. Next video. Ito, sino to? Sino ba nagpasa sa akin ng video na to? Last video na to ha. Congressman ng Dasmariñas. Ito yung pusa. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Kung pusa lang naman ang pag-uusapan, mayroon daw isang Congress Meow na sumisikat sa lungsod ng Dasmariñas, Cavite. Iba ang tirada niya sa kampanya. Minsan may pusa, minsan naman parang nasa Jurassic Park. Mula nang pumasok sa politika, naging bukas na libro sa publiko ang kanyang mga kakaibang kilos. Dahilan para punahin siya ng ilang netizens sa social media. Normal ba siya? Yung kilos kasi kakaiba. Special child yata to. Sir, that's very unusual, sir. Ano gagawin ng isang batang isip sa kongreso? Sa gitna ng mga weird at pakwelang galaw, may dahilan sa likod ng kanyang pakulo. Siya ang Gen Z congressman ng Dasma at self-proclaimed Big Bosekat. My name is Kiko Berzaga, 26 years old, and I'm the newly elected congressman of the 4th District of Mukha naman siya matalino no? Cavite. Lumaki sa isang political family, si Francisco kaya Ostia Barzaga, pala. o mas kilala bilang Kiko Barzaga. Ang kanyang ama at ina ay kapwa naging mayor ng Dasmariñas City, habang ang kanyang kapatid na si Third ay kasalukuyang vice mayor ng kanilang lungsod. Ang tanong ng karamihan, bakit nga ba pusa ang napili niyang campaign style? I love cats, dogs, stray animals, nature. It's a very interesting topic. Kasi ako lagi akong nag-joke about sa pusa kasi madami akong mga pusa sa bahay. So inisip ko, what if ganun na lang din yung gawin ko sa kampanyahan? Mga pusa. Para mas enjoyable siya. Meow, 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 meow. Bukod sa pagiging cat lover, gusto rin daw ipakita ni Kiko na kung ano siya sa harap ng kamera ay ganun na rin siya sa tunay na buhay. Well, what people see on the stage and what people see online, that's already who I am. Kasi hindi naman ako na kung ano ako sa entablado, iba ako sa personal. Ganun talaga ako. Like yung mga nag-boxing, yung mga nag-joke. Ganun talaga ako in person. Kaya kung ano yung magiging natural na assumptions nila based on what my stage persona is, that's also who I am in private life.
Bagamat may mga natuwa sa paraan niya ng pangangampanya, marami rin ang bumatikos at kumwestiyon sa kanyang pagkatao. Pero nanalo ha. Kay Kiko, bahagi ito ng political evolution. Aniya, ito'y magiging edge niya kontra sa kanyang mga magiging kalaban sa susunod na eleksyon. If it's weird, if it's something that they haven't seen before, then that's also normal since politics is gradually evolving, it's gradually changing, and different campaign styles are being used and being made every election cycle. It's a process of evolution of Mukha naman siya matalino no? politics branching out into different strategies to see what new methods might work, especially with the advancements of technology, social media, and now artificial intelligence. And I think that being more eccentric and being more open Yan ang to tamang term, eccentric. will give me an edge over other politicians in the future. Mukha mang nagbibiro sa entablado, aniya, seryoso naman siya sa pagpapatupad ng kanyang mga plano sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Yan naman ang magiging problema. Paano kasi seryosohin kung hindi ka seryoso tingnan? Di ba? Pero believe ako, nanalo siya. Ibig sabihin, malaki din ang tiwala sa kanya ng mga tao, no? The most reachable goal right now is creating the Stray Animal Population Control Act, which is something I plan on doing within this year, maybe next year. Ang plano ko kasi is for local governments to have the responsibility and to be mandated to control populations of stray animals so that less animals would be on the streets. So we can decrease the population of stray animals on the streets. Kasi yun talaga yung nagiging problema lalo na sa mga rescuers na masyadong madami na yung mga pusa at yung mga aso na pag-aalaga lang. Cute And it's pa also naman ang mga causing yan. problems in sanitation, in public health. And it's a very simple solution. Kailangan lang natin dagdagan yung mga kapon initiatives ng mga local governments. Well, secondly, and this will take much longer, I plan on reforming the party list system. So it will provide proper sectoral representation. Ang plano ko kasi ay they will fight within their respective sectors instead. Ang pwede natin gawin ay, for example, may health sector or may senior citizen sector. Tapos, sa mismong sector na yun, dun maglaban yung mga party list. So may isa kang pwedeng iboto for senior citizens, for health, for environment. And then, Maganda yun, COMELEC yung will kanyang decide on the qualifications necessary to be a representative of that party list. Nang tanungin siya kung may balak ba siyang tumakbo sa mas mataas na posisyon. Yeah, for president. That will be very expensive. So baka magmiyaw-miyaw na lang ako doon. Joke time na lang. Kasi isipin mong gagastos ako ng mga billion-billion para maging presidente, di wala man akong ganung pera eh. So ang gagawin ko, magmiyaw-miyaw na lang. I'll just have fun with it. Sa kabila ng mga batikos, tagumpay na nakuha ni Kiko ang pwesto sa katatapos Yun nakakaano eh. Sa mga bashers, see you next time. See you next elections. Talo muna kayo ngayon, pero hopefully siguro pag may mas malakas na kandidato na kayo sa 2028, di malay mo baka may mapapala yung pagbabash nyo. Pero ngayon, mukhang panalo muna si Meow Meow. Sa pagkapanalo ni Kiko, muling umingay ang tanong ng masa, kailangan ba talaga natin ng isang payaso sa politika? O baka naman mas nakakatakot ang katotohanang matagal na silang nariyan? Oo nga, no? Pero sa akin, kung mukha naman siya matalino, sana may place lang, no? May place lang kung kailan ka maggaganon-ganon. May place din na dapat magseryoso ka rin. Katulad yung sinabi ko before, magkaiba kasi ang buhay professional sa buhay pribado eh. Doon sa pribado mong buhay, yun, kahit anong gawin mo doon, di ba? Pero pagka sa professional life mo, kasi tagapaglingkod ka na ng mga tao eh. Siyempre, yung gusto din ng tao ang masusunod. Di ba? Mamaya hindi sila komportable sa ginagawa mo. Pero kung hindi sila komportable sa ginagawa mo, dapat hindi ka mananalo eh. Pero feeling ko mga taga Cavite na mamahal. Sino bang taga Cavite? Mahal nyo ba to si si Kiko Barzaga? Comment nga kayo sa baba. Anyway, yan lang ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.